Alam niyo, naalala ko lang bigla yung sinasabing ang mga kababaihan kapag nagsisimula ng maglihi, dumadaing na ng mahirap. Yung 9 na buwan na pagdadalang tao, mahirap. At lalo na kapag sila'y nagluluwal na, mamatay-matay sa sakit, mahirap. Sabi. Pero pag daw nakita na nila at binigay sa kanila ang kanilang baby, tuwang-tuwa, para bang siya daw ay nasa langit sapagkat nakita niya na yung bunga ng kanyang ipinaghirap. Totoo ho ba yun? Okay, very good. Ay mga mister, matanong ko nga kayo. Mga mister, pagka ho ba kayo nag-iintrega ng sweldo kay Mrs. tuwing 15 katupusan natutuwa ba kayo pag nag-iintrega? O baka naman masama ang loob nyo? Di ho ba? Ha? Alam niyo yung nag-iintrega kay Mrs. o kay nanay, ha? At masayang kalooban mo, yun po'y tanda ng pagmamahal. Kasi pinaghirapan ko to, pinagtiisan ko to, pawis, di ho ba? Siyempre, mahal kong pamilya ko, di ho ba? Kaya yung bunga, pinagpawisan ko'y handog ko sa kanila. Di ho ba? Okay. Ngayon, isipin nyo din naman yung hirap at lungkot. Halimbawa, si Mrs., isipin mo mag-a-abroad, pupunta ng Saudi para magtrabahong, alam niya, babysitter, di ho ba? Napakasakit daw sa kalooban niya. Lalayo siya, iiwan ang sarili niyang anak para mag-alaga ng anak ng may anak sa napakalayong lugar. Pero kailangan magtisin kasi mahal ko yung mga anak ko Mahal ko yung pamilya ko Di magtitis nga naman siya. Kaya ang pagmamahal may kasamang pagtitiis. O ganun din naman sila mister, yung mga seaman dyan. Grabe mga daing nila pag daw sila nasa ocean, ha? Talaga naman yung alon, gabundok na para bang hindi ka na makakakita ng isla, hindi ka na makakita ng bundok, tsaka talaga naman yung loneliness, yung pangungulila. Pero nagtitiis daw sila ng kalungkutan sa napakalayong lugar, dahil mahal nila yung kanilang anak. Yun ang pagmamahal. May pagtitiis, di ba? May pagtitiis. Pero ang pagtitiis kahit kailan, mayroong magandang ibinubunga. Naalala ko, alam niyo yung mga kabataan po nating mga magulang ngayon, no? Alam niyo ang usang mga pangalan binibigay sa mga bata ngayon, yung mga first time mong narinig sa buhay mo, di ba? Halimbawa, mayroong mag-asawa, nagpabinyag, tinanong ng pare, anong pangalan ng baby ninyo? Si Rebo po, Rebo. Bakit Rebo? Kasi yung isang anak po namin si Buick. Yung isang anak po namin si Mercedes. No? Yun. Puro pangalan nga naman ng kotse. Tuloy tanong ng pare, anong ibubuhos ko? Diesel o gasolina? Alam nyo ngayon, katawa-tawa na ang sino mang magulang, lalo't bata-bata. At magagalit yung mga anak niyang pinabinyagan ng baby. Pag lumaki na, kasi nga naman, ayaw na nila mga pangalan ngayon. Halimbawa, yung pangalan ng araw, adorasyon. O kaya, konsolasyon, eksaltasyon, di ba? Asunsyon. Ayaw na ng mga kabataan yan. Pronti, di ba? Pronti. Bakit yung eksaltasyon? Exaltation, di ba? Kita niyo yung magagandang mga pangalan, di ba? Pasalamat naman ako sa mga magulang ko dahil ang pangalan ko si Ray Cruz. Ray Cruz, haring nakapako sa krus, di ba? At maganda naman at yung aking surname, apelyido ng nanay ko, Aguilar. Aguilar, eagle. Alam nyo, ang eagle, simbolo ng kapangyarihan. Kaya alam nyo yung early ancient Roman Empire, di ba? Ang simbolo nila, eagle, agila. Kasi powerful sila. Ganon din naman yung mga currency. Ano ba, ang Amerika sa kanilang currency, di ba, ando doon ng eagle. Ibig sabihin, powerful sila. Alam nyo, maganda pong ito'y napag-uusapan. Sabi ko nga, biro mo, yung pangalan ko, Ray Cruz. Haring nakapako sa krus. Di ba?
haring nakapako sa krus. Alam nyo, tayo po, hindi po natin maikakaila. Talaga po naman, lahat ng simbahang Katoliko, pagpasok mo, ang nakabungad yung krus. Di ba? Ang nakabungad yung krus. Ang ibang mga sekta, mga Protestante, ibang denomination, Christian, yung kanilang mga chapel o simbahang tinatawag, meron din naman silang krus. Di ba? Pero tayo, ang mga Katolikong bukod tangi, sa labas ng simbahan may krus, sa loob ng simbahan mayroong krus, di ba? Pero yung ating krus, crucifix, andudong lagi yung katawan ni Kristo. Di ba? Yung katawan ni Kristo. At alam nyo, napakaganda yung narinig natin, o hindi sa gospel natin, pero yung bang sinasabi na, at narinig natin sa gospel, di ba? Ganun na lang ang pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan sapagat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam niyo, di ba, pagka Valentine's Day, Valentine, di ba? Ang nakikita natin palagi, puso, love, di ba? Puso. Pero sa ating mga Katoliko, sa ating simbahan, ang pinakamagandang pagsasalarawan ng love, ng tunay na pag-ibig, walang iba kundi ang Kristong nakapako sa krus. Yan ang tunay na pagmamahal. Isipin nilang ninyo, no? Kung gaano kahalaga ang tao, kung gaano kahalaga ang tao sa paningin ng Diyos, di ba? Abay, kung ang Diyos ay malupit, kung ang tao ay nagkakasat, napakasama na ng tao sa mundo, di ba? Abay, patay na lang lahat yung mga yan. Di ba? Hindi. Kinailangan na ang Ama, ang kanyang berbo o ang kanyang salitay, magkatawang tao. Kaya ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon, ng anak ng Diyos, tandaan natin, si Kristo'y Diyos na nagkatawang tao. Buhat sa Ama, di ba? Naging tao na katulad natin na nagugutom din naman, nasasaktan din naman, inaantok din, natutulog din, di ba? May pakiramdam. Kaya isipan na lamang nyo, halimbawa, gaano kahirap yung tiis at sakit na ininda ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig ng Ama. At huwag natin kalimutan yung sinabi ng Panginoon kay Felipe. Kasi si Felipe, isa sa mga apostol, Panginoon, pakita mo naman sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Anong sabi ni Jesus? Felipe, pambira ka naman. Matagal niyo na akong nakikita. Kung ako'y nakikita ninyo, ang Ama at ako ay iisa. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay mula sa Ama. Ang Ama ay berbo, di ba? Berbo, salita na nilikha ang lahat sa buong sanglibutan. Langit, lupa, lahat ng bagay sa mundo, nilikha ng Ama sa pamamagitan ng salita. O ngayon, dumating yung panahon na ang salita mula sa Ama ay kailangan magkatawang tao. Kailangan magkatawang tao upang danasin yung hirap at sakit na katulad ng nakikita natin sa krus. Kaya sabi ko nga, pagka Valentine's Day, ang simbolo puso. Puso. Totoo nga naman, ang pag-ibig ay mula sa puso. Pero sa ating mga Katoliko at sa lahat ng simbahan, ang Kristo nakapako sa krus, ang pinakamagandang palatandaan at paglalarawan ng pag-ibig. Kaya alam niyo kung tutuusin, ay nako, sukdulan ng kasamaan ng tao ngayon. Dilipuli na lang. Hindi. Binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataong tayong lahat ay makarating sa langit. Di ba? Tayong lahat ay makarating sa langit. Kaya sa panahon po ngayon, siguro tayo pong lahat ng mga Pilipinang tatanong, pambihira, ano pa naman ang kalagay ng bansa natin? Grabe, wala na tayong narinig kundi bilyon. Hindi magkasya sa mga condominium, bilyon. Samantalang tayo karaniwang Pilipino, barya na bilang ka pa ng bilang sa coin mo, di ba? Tapos yung mga luma-luma mong mga pera, 50-20, pinaplansya pa ng kamay mo. Kasi inilalaan mo sa baon ng anak mo, di ba? Kaya ang tanong nating lahat, sa nakikita po nating at naririnig, grabe, puro na lang naririnig natin gano'n, di ba? Puro mga controversy, di ba? Talaga po naman, ang katanungan at palaisipan doon, di ba? Anong kailangang mangyari
para magbago ang Pilipinas. Di ba? Ano ang kailangang mangyari para magbago ang Pilipinas? Kaya tingnan po natin, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Tinanggap niya siya maging abang-aba, maging kawawang pinahirapan, mamatay sa krus at duman ang masaganang dugo dahil sa pag-ibig niya sa tao. Kaya sana po tayong lahat, kung anong damdamin ng Diyos, ng ating Panginoon, kung gaano niya kamahal tayong lahat, sana po ang bawat sa atin, meron ding angking pagmamahal, no? Una sa Diyos at siyempre pagmamahal sa ating kapwa-tao. Siyempre naman, yung pong mga magnanakaw, di ba? Yung mga magnanakaw, lalo-lalo yung magnanakaw na walang kabusugan, di ba? Yung walang kabusugan, talagang katakatakan. Wala ba kayong pagmamahal sa kapwa nyo tao? Wala ba kayong pagmamahal sa kababayan nating Pilipino? Tingnan nga ninyo, di ba? Marami nagpapalimos. Marami nakatira sa bangketa. Yung mga matatanda, nakakaawang matatanda na sa kalye pa nakatira. At nandoon lang sa bangketa, nag-aabang ang maibibigay. Pagkatapos, meron pala dyan. Bilyon-bilyon ang pera po nila. Walang kaubusan. Kaya sana po, mga kapatid, huwag naman tayong subukan ng Diyos. Di ba? Kasi hanggat hindi po tayo nag-iisip at hanggat walang nangyayari na magiging kapinsalaan nating lahat, no? Hindi po tayo mag-iisip na magbago, magsisi at humingi ng tawad sa Diyos at magpakabuti. Pakatandaan po natin, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat kung kaya tayo po'y pinagbibigyan. Di ba? Pinagbibigyan at siyempre, pinakamahalaga sa atin, ano bang mga ebanghelyo at pangaral ng ating Panginoon? Nagpakita siya ng magandang halimbawa. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang abang kamatayan sa krus na inaaba at hinahamak at para lang sa mga kriminal at makasalanan, yun ay tanda ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.